Hello mga ka-asa. So, diba sinabi ko sa inyo na meron akong bagong app na ginagamit na kung saan is naka-withdraw na nga ako ng $23, $143, at kagabi, ito yung winidraw ko. So, makikita niya, 801 USD yan. So, makikita niya dito, withdrawal successful. Dumating na yan dun sa aking account. So, yan. Na-transfer ko na din siya papunta sa aking Gcash. So, makikita nyo, successful sold out, 801. So, ang equivalent niya sa peso is 44K. So, ilang araw ko lang ba ito grind? So, makikita nyo dito, nag-withdraw ako ng 0205 ng 143. At after 7 days, nakikita nyo, naka-withdraw ako ng 801. So, yan yung bago kong withdrawal. So, ito na siya. Ngayon, na-transfer ko na siya nga dito at dumating na. So, makikita nyo, naka-receive ako ng 44K 736 pesos. So, paano nga ba ang gagawin to? Or ano nga ba ito? So, ito ay si Mio FM. So, makikita nyo po yan sa Play Store. Search nyo lang, Mio FM. So, pwede nyo yang i-direct sa Play Store. So, pagka kunyari na-download nyo na to, ang gawin nyo, login kayo via Google. So, kunyari nakalagin na kayo sa Mio, so hanapin nyo agad tong search bar. So, pagka kunyari na-search nyo na yan, i-search nyo 566587. So, yon kapag kunyari na-search nyo na, ito yung lalabas. Ito yung aking account. So, dun sa binilugan ko, makikita nyo dyan unang-una, join guild. So, pagka kunyari baguhan pa lang kayo, i-click nyo ang join guild para makasali kayo sa guild namin. At pagka kunyari na-approve na yung pag-join guild nyo, i-click nyo ulit yung signing guild sa profile ko. Makikita nyo na yon kapag ka-approve na yung application nyo sa guild namin. So, pagka kunyari nakita nyo na yung signing guild, i-click nyo po ulit yan. Tapos, pagka na-click nyo na yun, click nyo 360, tapos click application. So, bakit ko nga ba kayo pinasasali sa guild? So, ito po yung dahilan. Hindi kayo makaka-withdraw hanggat wala kayo sa guild at hindi kayo nag-signing contract ng 360 days. So, nasa inyo naman yun kung ayaw nyo sumali sa aking guild, pwede naman sa ibang guild. Make sure lang na meron kayong guild dahil nga po yan, makikita nyo, may proof naman na hindi siya maka-withdraw dahil wala siyang guild at hindi siya naka-signing sa guild niya. So, dito po ang nawi-withdraw po natin ay itong flower. So, yung flower po yung kailangan nyong ipunin. So, ang 100 flower is equivalent to $1 po yun. So, makikita nyo naman ang mga tasking nyo dyan sa reward task. Click nyo lang yan. So, ito po yung mga tasking. So, pagka kunyari yung tasking nyo sa on-mic duration ay ang nakalagay lang ay playing the microphone, ibig sabihin, pwede kayong gumawa ng sarili nyong voice room at dun na lang kayo at gagana na itong inyong mga tasking. Pero kapag hindi playing the microphone ang nakalagay dyan, kundi someone else room, ibig sabihin kailangan sa ibang voice room kayo uupo. Dapat nakaupo kayo para gumana itong mga tasking nyo. So makikita nyo dyan may 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, and 5 hours. So yung unang isang oras, makikita nyo no other requirements. Meaning, kahit umupo ka lang sa VR, kahit walang mag-check-in sa profile mo or i-click yung check-in sa profile mo, is kayang-kaya mo tong ma-earn basta makaupo ka sa VR at maka-isang oras ka doon. So, makakakuha ka na agad dyan ng 100 flower na ang equivalent is $1. So, dito naman, makikita nyo dyan, yung 2 hours, kailangan ka nang makareceive ng 3 valid check-in. Meaning, meron 3 magkiklik ng profile mo at ikiklik ang check-in. So, pagka meron ka ng 3 na tao na nag-click ng profile mo at click ang check-in, marireceive mo na tong another reward na to basta matapos mo na yung pangalawang oras mo. So, dito, ganun din, for valid check-in naman dito, kapag ka may 4, kasama na yung 3 dito, so isa na lang yung hahanapin mo, so makiklaim mo na po yung pang 3 oras na 100 flower, basta matapos mo din yung oras na yan. So, kung gusto mo talagang makuha ito, yung pang 5, kailangan meron kang receive na 5 valid check-in, o i-click lang yung iyong profile,
at click ang check-in doon para sa ganun maklaim mo to pagkatapos mo na yung oras mo dito. So, paano nyo naman malalaman kung ilan na yung naka-check-in sa inyo? So, makikita nyo naman dito kung ilan na yung naka-check-in sa inyo. Makikita nyo dyan 5 times. Pagka kunyari na pull nyo na yung 5 times, makikita nyo dyan insufficient na. So, meaning napuno ko na yung kailangan kong check-in dun sa aking tasking. So, anong mga bawal dito? Bawal po minor, bawal po dito yung duplicate device, bawal dito duplicate IP, meaning dalawang account sa isang wifi at dalawang account sa isang cellphone. Bawal po yon. So, kung may mga katanungan pa kayo, tanong lang po kayo dito. So, ang isa pa dito, para makakuha ka ng flower, kapag ka nag-check-in ka sa profile ng iba, maaari kang makakuha ng beans katulad niyan. At pwede ka din makakuha ng beans sa pag-i-invite. So, pagka kunyari may beans ka, humanap ka lang ng legit na ka-trade or ng makiging kapalitan mo ng gift. So, ang iyong ito-trade ay ito pong nandito sa Mio Gift. Yan, makikita nyo yung Mio Gift, yung mga nasa Little Lab. So, pagka kunyari, yan yung ito-trade nyo, mas mabilis pong makakapagpataas yan ng level. So, dahil po dito, kailangan po dito is level 15 princess or prince at may $25 ka at kasali ka sa guild at nakasign contract ka. So, pakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung level 15 na. So, yan, i-click nyo yan, princess level. Makikita nyo dyan kung level 15 na ba kayo. Pagka level 15 na kayo, may $25 o 2,500 flowers, is pwede na po kayo mag-withdraw basta nasa guild at naka-signing guild kayo. So, kung mayroon pa kayong ibang mga katanungan, pwede po kayo dito magtanong. At yung isa pa pala, kung mag-i-invite kayo, i-click nyo lang yung mentor apprentice, click recruit apprentice, tapos makikita nyo doon yung copy link. So, yun ang ibigay nyo doon sa mga gusto nyo i-invite. So, kung may mga katanungan pa kayo, tanong kayo dito. Pasensya na po, napaos na ako kakaturo doon sa voice room ko. So, kung may tanong kayo, tanong lang kayo dyan sa baba. So, maraming nagtatanong kung paano nga ba maka-withdraw gamit ang USDT dito kay Mio. So, kailangan nyo dito ng USDT address. So, makikita nyo dito withdrawal method. Click nyo lang yan, tapos i-paste nyo dito ang USDT. So, kung ang gamit nyo po ay Binance, ganito yung pagkuha ng USDT. So, punta tayo sa Binance natin. Tapos, makikita nyo dito wallet. Tapos, makikita nyo deposit. So, dapat nasa crypto kayo. Search nyo lang dito USDT. Tapos, dito, ang pipiliin natin ay TRC20 kasi yun yung kailangan natin dun sa ating Mio. Tapos, ikakopy nyo lang to. Click nyo lang yan. Kapag ka na-copy address nyo na, balik kayo ulit dito kay Mio. Tapos, ilagay nyo lang siya dito sa inyong USDT. So, makikita nyo nakalagay na ako dito ng USDT natin. So, ngayon, try natin mag-withdraw dito kay Mio ulit. So, makikita nyo dito, may flower ako dyan, 19K. So, makikita nyo naman dito, 197 yun. So, i-click ko tong all para ma-withdraw ko na siya lahat. Tapos, makikita nyo dito ang USDT. So, makikita nyo dito na marireceive ko ay $184. So, yan, makikita nyo. Click nyo lang tong USDT kapag ka nalagay nyo na yung USDT dun sa withdrawal method. So, click natin tong withdraw. Tapos yan, makikita nyo is withdraw application successful. So, makikita natin yan dito sa ating withdrawal record. So, makikita nyo naman, yung withdrawal record natin is withdraw while in progress na siya. So, hintayin na lang natin siyang dumating sa ating Binance. Tapos, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo ilalagay ito sa inyong mga GCash wallet. So, yan, nandito tayo sa aking Mio account. So, makikita nyo dito, meron akong na-receive na 184 USDT. So, yan yung winidraw natin kanina. So, pakita ko sa inyo, ito yung withdraw natin. Tapos, dito sa flower details. Tapos, withdrawal record. So, makikita nyo naman 184 withdrawal successful. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano nga ba natin itra-transfer yung mga nasa yung ating withdrawal na nasa Binance na. So, makikita nyo dito
sa spot. So, makikita nyo USDT 184. So, ito, ang gagawin natin dito para mailipat natin siya sa ating mga GCash is itra-transfer muna natin siya papuntang founding. So, imamax lang natin yan. So, i-click nyo lang to yan. I-click nyo yan, transfer. Tapos, click nyo tong max. Tapos, click nyo confirm. So, pagka kunyari na-confirm nyo na at nandun na sa founding nyo, so, click na natin to, yung founding sa taas. Yan. So, wait lang natin dito mag-loading. So, makikita nyo dito yung ating balance na 184. So, yan, nandito na siya. So, punta tayo ditong P2P. Tapos, click na natin tong sell. Tapos, dito hahanap tayo dahil yung halaga ng ating balance is nasa 10K. So, hahanap tayo dito nung kayang mag-transfer up to 10K. So, kung makikita nyo ito hanggang 3K lang. Ito hanggang 5K lang. So, via GCash tayo. So, makikita nyo naman yung GCash. So, scroll lang kayo dyan. Wait lang. May nakita pala ako dito kanina. 10, 2, are. So, makikita nyo, meron dito ang limit 10K. So, 10K naman yung ating so pwede tayo dito. So, kung mas mababa yung USDT nyo o yung price, maghahanap kayo nung kasing baba lang nung limit nila. So, punta tayo dito, sell natin. Tapos, click lang natin ang all. So, makikita nyo dyan, is nandito na din yung GCash nyo. Kung wala pa kayong GCash, ilalagay nyo lang dyan yung GCash nyo. So, dun sa mga bagong user, ilalagay nyo lang dito yung GCash nyo, ha. Pagka hindi pa kayo nakaka-experience mag P2P, ilagay nyo lang dito yung GCash nyo. Tapos, click nyo lang tong sell USDT. Tapos, wait lang natin na ma-send niya yung ating USDT doon sa ating GCash. So, ang marireceive dapat natin ay 10,304. So, wait lang natin yan na mapunta sa ating GCash. So, pwede kayo dito mag-chat sa kanila doon sa kanyong ka-P2P. Tapos, i-check nyo din muna sa inyong GCash kung na-receive nyo na ba. So, yan, makikita nyo, chinek ko yung GCash ko at pumasok na nga yung 10,304. So, ang gagawin na natin dito is, ipi-payment receive na natin yan. So, click natin payment receive, tapos I have received and verified the payment. Tapos, click nyo confirm release para pumasok naman yan dun sa bumili ng USDT mo. Tapos, ilalagay mo lang dito yung code. So, make sure lang na nai-release nyo ng ayos yung mga USDT nyo para sa ganon pumasok siya dun sa seller. So, makikita nyo, ito po yung aking withdrawal kay Mio app. Tapos, yun nga, yan din yung na-receive natin sa ating GCash. So, ganun po kung paano nyo ma-withdraw yung nasa inyong Mio papunta sa Binance at papunta sa GCash. So, kung may mga tanong kayo, pwede po kayo dito magtanong.